Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 15. Ang ebanghelyong ito ay ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus sa atin kung paano manalangin. At ang panalangin na ito ay tinatawag nating Ama namin. Bakit Ama? At bakit Ama natin ang Diyos? Sapagkat ang salitang Ama ay isang salita para sa ugnayan, isang relasyon. Kaya tinawag na Ama sapagkat mayroon siyang anak. At kaya tinatawag natin siyang Ama sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Kaya nga, ang totoong kahulugan ng panalangin ay ugnayan o relasyon. At kapag may ugnayan, kapag may relasyon, ay palaging nag-uusap. Ang ama at ang anak, tayong mga anak, ay patuloy at palagiang nakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga, ang isang anak na araw-araw na nakikipag-usap sa kanyang ama, na ipapamana sa kanya ang kalikasan, ang kaugalian, ang gawain, ang katangian ng ama. At para totoong mapasa atin ang kalikasan, katangian ng ating amang nasa langit, kailangan natin siyang kausapin sa araw-araw. Kaya nga, sa tuwing nakikipag-usap ang kanyang anak, ang anak sa ama, ang relasyon ay patuloy sa bawat araw. Alam ng anak kung ano ang kalooban ng ama. Kaya nga, kahit halimbawa ang isang anak ay lumabas ng bahay at yung ama ay nanatili sa bahay, kahit sila ay malayo sa isa't isa, ang sinasabi ng ama ay nandoon pa rin sa kalooban ng anak. Ang ibig sabihin, nagahari pa rin yung larawan, yung katauhan ng ama sa anak. Kaya nga, sinasabi rito sa ebanghelyo natin, sa panalangin ito, maghari sa amin ang kalooban mo. Sapagkat ang isang taong nakikipag-usap sa Diyos ay nakakaunawa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. At kung tayo ay patuloy na nagninilay ng salita ng Diyos, nakikinig sa Kanyang mga salita, nalalaman at naunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa atin. At bagamat may kanya-kanya tayong gawain sa buhay, may iba-iba tayong dapat ganapin sa bawat araw, minsan malayo tayo sa simbahan sapagkat kailangan natin pumunta sa ibang lugar upang magtrabaho. Minsan naman kailangan asikasuhin ng mga ina ang kanilang mga anak. Kahit wala pa sa konteksto ng liturhiya, ng mga sakramento o ng personal na panalangin, ang isang nilalang na araw-araw na nakikipag-ugnayan sa Diyos, kahit may iba siyang ginagawa o dapat gawin, alam niya ang kalooban ng Diyos. Alam niya na ang mga hakbang na dapat gawin sapagkat nagahari sa kanya ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. At pagkatapos, sinabi sa ebanghelyong ito na kapag naghari na raw ang kalooban ng ama sa atin, ang langit ay napaparito sa lupa o ang lupa ay dumadanas ng kalangitan. At ito ay isang napakagandang bahagi ng panalangin na ito. Sapagkat sa tuwinang nagaganap sa atin ang kalooban ng Ama nating nasa langit, ang kalangitan ay nagiging totoo rin sa buhay natin dito sa sanlibutan. Natitikman natin ang langit at ipinapatikim din natin ang langit sa mga taong nakakasalamuha natin. At nagpatuloy ang panalangin. Sabi rito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Totoo
Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ibibigay niya ang kailangan ng bawat nilalang, mga anak niya na nagmamahal sa Kanya. Kadalasan, nalilito ang tao sa dalawang bagay, ang kailangan natin o ang gusto natin. Ang kailangan natin, malinaw na sinabi sa Ebanghelyo, ibinibigay na ng Diyos kahit hindi pa natin hinihingi, nakalaan na para sa atin. Minsan, ang mga gusto natin ay hindi ibinibigay ng Diyos, sapagkat minsan ang gusto natin ay maaaring hindi natin kailangan. At kapag ang isang bagay ay hindi natin kailangan, hindi ito makabubuti sa atin. Dalawang bagay. Ibinibigay ng Diyos ang bawat kailangan natin at maaaring hindi ibigay ng Diyos lahat ng gusto natin. Kaya nga, ang panalangin ay palaging may sagot. Minsan ito rin ang tanong ng marami. Ito rin ang pangamba ng marami. Ito rin ang damdamin ng maraming tao na para bang walang sagot ang kanilang mga panalangin. Ngunit, lilinawin natin sa araw na ito, may sagot ang bawat panalangin. 3 ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Oo, hindi, at maghintay. Kapag makabubuti sa atin ang pinapanalangin natin, agarang ibinibigay ng Diyos. Oo. Kung makakasama sa atin ang hinihiling at ipinapanalangin natin, hindi ang sagot ng Diyos. Kung ang ating ipinapanalangin ay nararapat para sa atin, ngunit hindi pa tama ang panahon, maghintay ang sagot ng Diyos. Kaya nga napakaganda ng pagtuturo ng panalangin na ito. At sinabi ng ating Panginoong Yesus, dasalin natin ito, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At ang pagkain ay hindi lamang ang mga pangangailangan nating pisikal sa buhay na ito. Sa Ebanghelyo ni San Juan, sa ika-4 na kabanata, makikita natin doon na si Jesus ay nakipag-usap sa babaeng Samaritana habang ang kanyang mga alagad ay bumibili ng pagkain sa bayan. Nung dumating na ang mga alagad, sinabi nila kay Jesus, Panginoon, kumain ka na. At may mahalagang sinabi ang ating Panginoon doon sa bahagi ng Ebanghelyong iyon. Sinabi niya, mayroon akong pagkain na hindi ninyo alam. Nagulat ang mga alagad, ano ang pagkain na ito? At sumagot ang ating Panginoon, ang aking pagkain ay gawin, ganapin, tupdin ang kalooban ng amang nagsugo sa akin. Kaya nga malinaw sa Ebanghelyong ito, ang pagkain sa araw-araw ay hindi lamang yung material o pisikal na pagkain. Katulad ng sabi ng ating Panginoon, ang pagkain ng isang anak ng Diyos ay gawin ang kalooban ng Ama. Ito ang magpapasigla at magpapalakas sa ating kaluluwa at espiritu. Ito ang magbibigay ng kaganapan at kahulugan sa ating buhay. Araw-araw, tanungin natin ang Diyos, Ama, ano ang kalooban mo sa akin? Ang sumunod na pagninilay na maaari nating bigyan ng pansin, bakit dapat bawat araw tanungin ng Ama at humingi sa Ama ng ating kakanin? At alam natin na ang panalangin, katulad ng ating ipinaliwanag, ay ugnayan. At ang ugnayan ay hindi napapatid o hindi napuputol. Kaya nga ang ugnayan ay araw-araw. Sapagkat halimbawa, ang isang ama na nagbigay na ng pagkain at pangangailangan ng anak para sa 10 taon, ang anak ay maglalaho na sapagkat nakuha niya na ang kanyang kailangan. Napalitan na nung mga material na probisyon na kanyang natanggap ang presensya ng Ama. Para bang hindi niya na kailangan ng Ama dahil nakuha niya na ang kanyang mga kailangan. Ang karunungan ng araw-araw na paglapit sa Diyos para humingi ng pagkain, humingi ng ating pangangailangan, magtanong patungkol sa kanyang kalooban sa atin,
ay para araw-araw tayong magpakita sa Diyos. Ang dalawang taong araw-araw na nagkikita ay araw-araw ding pinapalalim ang kanilang relasyon at ugnayan. Kaya nga may karunungan ang bawat kilos ng Diyos. Maaring hindi niya ibigay ang mga kailangan natin para sa 20 taon, 10 taon, 5 taon. Maaring ang ibinibigay niya lang ay sapat sa araw na ito at ayun ay mabuti upang bukas tayo muli ay bumalik at makipag-ugnayan sa Kanya. Ito ang karunungan ng napakagandang paliwanag ng ating Panginoon sa pananalangin. At pagkatapos nito, may mahalagang bahagi ang panalangin itinuturo ng Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang mga anak ay hindi perpekto. Ang mga anak, minsan dahil sa kanilang kabataan, ay naiimpluwensyahan ng buhay sa labas ng tahanan. Napapasama sa masasamang kaibigan o kaya naman nalilihis ng landas na pupuntahan at hindi na nasusunod ang kalooban ng Ama. At minsan ayun ang ating kalagayan. Nakakalimutan natin ang kalooban ng Amang nasa langit. Nakikinig tayo sa ibang tinig. Minsan tayo ay naliliko ng landas o kaya naman ay naliligaw ng pupuntahan. Ngunit ang isang ama ay nakahandang tanggapin ang anak na nagbabalik loob. At ito nga ang larawan ng alibughang anak. Sa Ebanghelyo ni San Lucas sa 15 kabanata, yung anak na nalihis ay bumalik sa ama. Siya ay niyakap, pinatawad at ipinagdiwang ng ama na tumanggap sa kanya. At ito ang sinasabi sa panalangin ng tinuturo ng ating Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Tanggapin mo kaming muli sa ugnayan sa iyong tahanan. At kung may ganito tayong karanasan, ang ating mga kapatid na naligaw, nalikurin ng landas, mga taong nagkamali din para laban sa atin o laban sa Diyos, ay may karapatan ding manumbalik sa tahanan ng Ama. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyong ito, patawarin din natin ang mga nagkakamali, nagkakasala sa atin at sa Diyos. At huling-huli, sinabi ng ating Panginoon na huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Sapagkat ang tukso o temptasyon ay hindi pa kasalanan. Ang tukso o temptasyon ay paanyaya ng masama. Ang masama ay ang dyablo, ang kalaban ng Diyos, upang tayo ay humiwalay sa Diyos. At kapag tayo ay nagpalinlang o nagpaakit sa tukso o temptasyon, tayo ay babagsak sa kasalanan. Mahalaga ang tukso at temptasyon. Ngunit, dapat itong paglabanan. Kaya nga sa panalangin na ito, sinasabi ng ating Panginoon, iligtas mo kami sa pagkakahulog sa temptasyon sapagkat ang kasunod nito ay kasalanan. At kapag kami ay bumagsak sa kasalanan, kami ay sasakupin na ng masama. Kaya sinabi ng Panginoon ang isang napakagandang panalangin na dapat nating usalin ngayong araw na ito. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso. Huwag mo kaming iwanan sa harapan ng tukso, sapagkat kami ay magagapi at masasakop ng masama. Tulungan mo kami sa harap ng tukso. Kami ay palakasin at bigyan ng karunungan at sa ganitong paraan, maliligtas kami sa masama. Isang napakagandang panalangin, ang tanging panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa atin. Sa tuwin ang ating ito ay sasambitin, ating alalahanin ang malalim na kahulugan ng ugnayan natin sa Ama. Ngunit ang higit sa lahat, ang pinakamalalim na mensahe na ang Diyos Ama
ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay gustong makipag-ugnayan sa atin at gusto tayong tawagin na mga anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.